nananaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, Alleluia, ipagdiwa ngayon. Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nananaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway suminyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo sa pangalawang linggo ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At itong araw na ito ay alay natin ang misa para sa Pong Hesus Nazareno. At ang atin pong intensyon sa mga araw na ito ay una sa lahat para sa mga nasa frontline na mga doktors, nurses, medtech, ang mga pasyente ng COVID-19 at ang kanilang mga kamag-anak. Isama rin natin dito ang mga individual nating intensyon, lalo higit na yung mga intensyon sa mga nanonood ngayon, nakikiisa sa atin, nakikilahok sa ating banal na misa ngayong araw na ito. Sa ating misa ngayon, atin pong una sa lahat pagnilay-nilayan ang kabutihang loob ng ating Panginoon. Na kung saan siya ay nagpapakain ng napakaraming tao. Gaano man kaliit ang naibigay na 5 tinapay at 2 isda. Ito'y nakakabusog ng 5,000 katao na magpahayag ng ating Eucharistia. Ang banal na misa ay para sa lahat. Nagpaparami ng presensya ng Panginoong Hesus na siyang nagbigay ng buhay na ganap at iasesya. Pinahirapan man ang mga apostol noong sila ay dinakip ng mga pinuno ng bayan at ng mga otoridad ng templo. Ngunit sa pamagitan ni Gamaliel, pinalaya sila sapagkat ang Diyos ay dumadaan din ang kanyang habag sa pamagitan ng mga taong may tama na pag-iisip kung paano makikitungo sa kapwa-tao. Ngayong panahon ng health crisis dahil sa COVID-19 dito sa Pilipinas, lalo't higit na nating kinakailangan ang kalinga, ang habag, ang kagalingan na biyaya mula sa Diyos sa pagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ngunit kung tayo nag-alinlangan pa sa ating panampalataya at dahil sa mga krisis ng buhay, tayo ay nawala na ng pag-asa sa buhay. At kuminsan tayo ay nagkasala, humingi po tayo ng patawad sa ating Panginoon upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mo ang iyong anak na
mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagkapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita, "Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpapanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos." Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, ang aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling.
ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong ni Jesus si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito upang subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin niyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat. Humigit kumulang ng 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propitang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kabarulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po, mga kapatid ko ni Kristo. Ngayon ay nasa Biyernes tayo sa ikalawang linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. At sa mga pagbasa, atin pong nakita ang kabutihang loob ng Diyos sa iba't ibang paraan. Sa unang pagbasa na mula sa Gawa ng mga Apostol, Kabanata 5, talata 34 hanggang 42. Kahit na pinahirapan ng gusto at gustong patayin ang mga alagad ng ating Panginoon ng mga apostol dahil sa inggit ng mga pinuno ng bayan at ng mga pinuno ng templo, dahil
ang mga apostol ay nagtuturo tungkol sa pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus at gumagawa sila ng kababalaghan. At dahil dito, punong-puno ng inggit ang mga Hudyo. Pero sa pamagitan ng isang Gamaliel na guro ng mga Hudyo, ay tinulungan ang mga apostol, ang mga alagad ng ating Panginoon upang sila'y mapalaya. Pero pinahagupit pa rin ng mga Hudyo. Kuminsan may mga taong ganyan na mayroong mag-isip tungkol sa kabutihan sa panahon ng paghihirap, mayroon ring iba na gustong magpapahirap pa sa kapwa nila. Sa ating Ebanghelyo, ito ang Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 15. Ito yung pagparami ng tinapay ng ating Panginoon upang makakain ang 5,000 ka mga lalaki. Ibig sabihin, pag 5,000 ka mga lalaki, yung iba sa kanila may pamilya yan, may bitbit na mga babae at mga anak. Siguro higit pa sa 5,000 katao ang pinakain sa 5 tinapay at 2 isda. At nabusog silang lahat. At sumubra pa dahil noong pinakuha ni Jesus at pinatipon ang lahat ng mga lumabis, ay umabot ng 12 na bakol, 12 mga apostol. Bawat isa sa kanila ay may karga-karga na lumabis sa dumadami na tinapay na 12 na bakol. Ibig sabihin, ang Diyos, dahil sa kanyang kabutihan, ay gagawa pa ng higit sa ating mga hinihingi o inasahan kapag ka ito ay para sa kabutihan nating lahat. Ang pagpaparami niya sa pagkain ay siyang simbolo ng dumadami na mga tao na nakikiisa sa pagkaing espiritual na ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng banal na misa o ng Eucharistia. At itong Eucharistia o banal na misa, Eucharistia ibig sabihin pagpasalamat, at tinatawag nating banal na misa dahil ito po ay mula sa pinakahuli na salitang Latin noong nagkaroon tayo ng Latin Rite. Ang pinakahuli na mga salita sa Eucharistia ay iti missa is, humayo na kayo, kaya misa na ang pangalan ng banal na Eucharistia. Ito ay isang paghati-hati ng tinapay na siyang pagpapahayag na kailangan tayong magbahaginan. Handa tayong makihati sa mga mahalaga nating mga biyaya sa buhay. Ang biyaya ng panahon, ang biyaya ng talento, ang biyaya ng kayamanan, ang biyaya ng pagkain na napakalaga ngayong panahon ng krisis sa kalusugan dulot ng COVID-19. Hindi lang dito sa Pilipinas, ngunit sa buong mundo. Dahil ngayon, umaabot na higit sa 2 milyon, 2,633,462 ang mga kaso sa COVID-19. At umabot na, pumalo na ng 188,930 ang namatay. Ang Estados Unidos ang siyang pinakamarami pa rin na mayroon ng 867,089 na kaso at 48,925 na ang namatay. Ang Pilipinas ay pangatlo na dito sa Southeast Asia ng may pinakamarami na kaso. Sa Singapore ay may 11,178, ang Indonesia ay 7,775, pero ang Pilipinas ay mayroon na rin na 6,981 na kaso, nadagdagan ng 271. At ang namatay, umabot na, pumalo na sa 462, nadagdagan ng 16. Samantala ang gumaling ay 722 lang. Sa ganitong kalagayan,
kinakailangan natin ang habag at kabutihang loob na ating ipapahayag sa ating kapwa-tao. Hindi ang pagpapahirap at panakot sa kanila. Ano man ang gagawin ng mga tao na nasa kapangyarihan o mayroong otoridad na pagdala ng kabutihan, sana pag-isipan lagi kung ano ang ikabubuti ng lahat. Ang mga tao ngayon ay ngailangan una sa lahat ng kalusugan ng kanilang katawan at pagkain para sa pagpawi ng kanilang gutom. Hindi ang takot, hindi ang paniniil. Ang kailangan ng tao ngayon ay makiisa sa Diyos upang ang Diyos na siyang tunay na magbigay ng tunay na kagalingan sa katawan at kaluluwa ay magkaroon din ng ugnayan sa mga tao na gutom na, uhaw na sa paglapit sa Panginoon upang ang kanilang mga daing, mga hinaing, mga panalangin na magkaroon sila ng kagalingan, na magkaroon sila ng kabutihan sa kanilang buhay ay sanay dumating sa kanila. Dapat ito ang ating pag-iisip, ang ating itanim sa ating mga pag-iisip at mga puso. Ang kabutihan ng lahat at hindi ang pagpapahirap ng karamihan. Dapat ang ating tingnan paano tayo magtutulungan at magkakaisa upang matagumpayan ang krisis na ito. Tayo, kung tayo nagkakaisa, gaya ng ating napakinggan sa ating Ebanghelyo na doon sa Tabga, ang ating Panginoon ay gumagawa ng kabutihan, nagpaparami ng pagkain. Gagawa rin tayo ng paraan na magbabahaginan ng mahalagang mga bagay-bagay, mga pagkain, mga inumin, at mga tulong para sa kalusugan sa ikabubuti ng ating mga kababayan, sa ikabubuti ng lahat ng tao. Minamahal ko mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Atin pong itutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakainin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano, naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan, naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Nawa magkaroon ng agarang lunas sa coronavirus pandemic na nagpapahirap sa marami upang hilumin na ng Panginoon ang mga may sakit, bigyan ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa kanila at tulungan tayong magsumikap sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Sa tahimik ay atin pong idulog sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Huwag pong kaligtaan na ipanalangin natin, isama po sa ating panalangin ang mga pasyente ngayon ng COVID-19 para sa kanilang agarang kagalingan, sa mga frontliners na mga health workers, Dr. Narcis Mitik at iba pa,
at lahat ng mga nasa frontline na nasa pamalaan at sa mga pribadong sektor para sa pagbigay ng tunay na paglilingkod sa kapwa natin. Panalangin po natin silang lahat. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw ay ang anak na buhay at naghaharing magpa sa walang hanggan. Amen. Aming hati sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa iyo, Ama. Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Manalangin ni kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsusubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa na mga kaloob mong walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sing buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan. At kaming pinagharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa namang Henesis si awit ng papuri sa iyo ng humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, hinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan na yung Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay niya na. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ng tanang obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanoy na pating kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysan Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaysan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Rafael, ni San Roque, ni San Lazaro, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang puri sa karangal mo sumita ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin na managaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbahin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo'y inihain
Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wakas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wakas. Alleluia. Ang taga-Israel, bayaan sabihin kanilang ihayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wakas. Alleluia. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsusubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan, upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin na iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, tingapin po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan nung ikay narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pagkantada mo sa kanila na kamalmahalang cross. Ngayong ikay nalulahati na diyan sa langit na nanalig kaming ang iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at sa iyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami miadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami miadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami miadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa.
atin pong ipahayag lagi ang kabutihang loob ng Diyos, ang kanyang habag at awa sa ating kapwa, lalo na ngayong panahon ng paghihirap. Ang sakit ng COVID-19 ay hindi lang po sa mga pasyente. Ang psychological na karamdaman ay napakasakit sa loob ng bawat tao. Sana yung nasa kapangyarihan ay magpakita ng habag at ng kabutihang loob upang ang Diyos na may kabutihang loob magbibigay rin sila ng ganti o gantimpala sa kabilang buhay. Harinaway tayo rin ay mag-isip ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Sa bawat kabutihang ating ginawa, ang Diyos po ay magbigay sa atin ng dubli-dubli, higit pa nag-umapaw na biyaya. Ngayon na po ang basbas sa mga dibuto, ng kanilang mga panalangin, ng kanilang mga intensyon, at mga pagwasbas din. Kung gustong puwasbasan, pakiusap lang po na hawakan ninyo ng maringal ang mga bagay-bagay na puwasbasan sa pamagitan ng puwasbas sa panahon ng misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagmos na ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo yung mga pasyente, yung mga frontliners, yung mga pamilya na nakatutok ngayon sa social media, at ibuhos ang biyaya ang kailang kinakailangan. Sa pamagitan ng benisyon na ito, naway maalala nila ang pangalan sa binyag na ikaw ay kinaibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Pong Isus Nazareno. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,